Welcome to Kabbalah Podcast, the Filipino version, episode 20. Hayaang musika ang mangusap. Ang mga Kabbalist ay palaging nagsusulat ng musika bilang bahagi ng kanilang espiritual na pagpapahayag. Ito ay isang hindi mapaghihiwalay na bahagi ng kanilang espiritualidad at mga sangay na direkta mula sa kanilang espiritual na antas. Dahil walang mga salita sa espiritual na mataas na mundo, ang musika ay nagpupuno kung saan bigo ang mga salita. Para sa isang estudyanteng sensitibo sa musika, maaaring maging kapaki-pakinabang at makapangyarihan ng musika gaya ng anumang aklat at minsan mas higit pa. Hindi sa pamamagitan ng mga salita lamang nagsisimulang makita ang mas mataas na mundo. Ang isang Kabbalist ay pumapasok sa magkaibang dimensyon. Isang buong mundo ang nahayag sa harap mo, ang buong kadakilaan at kayamanan nito. Ito ay isang bagay na wala sa mundong ito. Nakikita ng Kabbalist ang isang ganap na kakaibang larawan, persang nagdadala sa ating mundo sa pagkilos at mga kaluluwang hindi nakakabit sa mga katawan. Ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay nakatayo sa harap ng Kabbalist. Sa kasalukuyan, nararanasan ng Kabbalist ang lahat ng ito at nabubuhay na may katuparan sa walang hanggan. Perpektong sensasyon, isang pakiramdam na sumasaklaw sa buong sansinukob. Hindi sapat ang mga salita upang ipahayag ang malalim na emosyonal na karanasan. Paano mo ilalarawan ang isang bagay na hindi nakikita o nahahawakan? Ang mga mundo ng Kabbalah ay kailangang maramdaman ng Kabbalist. Kapag nabigo ang mga salita, ang musika ay makakapagbigay ng mga kabatiran lampas sa mga ating pagkakaunawaan. Ang musika ay may kapangyarihan na ikilos tayo at bigyan tayo ng kahulugan, mga bagay na lampas sa salita. Musika ay nararamdaman kung saan hindi nagagawa ng mga teksto. Gumagamit ang mga Kabbalist ng mga teksto upang ipaliwanag sa iba ang mga antas ng espiritualidad na kanilang naabot sa kanilang mga sinulat. Gayunpaman, pinapayuhan lamang tayo ng mga Kabbalist kung paano makakamit ang mga impresyon, sensasyon at pagtuklas ng katotohanan ito. Isinulat nila ang tungkol sa uri ng mga aksyon na dapat mong gawin sa loob, kasama ang iyong mga hangarin, screen at resimo, kasama ang lahat sa loob ng iyong kaluluwa. Sa katunayan, sinasabi ng mga aklat, magsagawa ng ilang mga aksyon at matutuklasan mo ang ilang mga bagay. Gayunpaman ay hindi nila inilalarawan kung ano ang nararamdaman natin dahil imposibleng maiparating sa salita ang nararamdaman. Ito ay katulad ng pag-aalok ng bagong pagkain sa isang tao at pagsasabi, subukan ito at makikita mo kung ano ito. Mapait man o matamis, ipinahihiwatig mo lamang kung ano ang mararamdaman ng tao o kung paano niya mararanasan ang sensasyon. Ngunit ang sensasyon mismo ay nararanasan lamang ng taong tumatanggap ng alok, hindi ng sinuman. Ito ang dahilan kung bakit mahirap para sa mga Kabbalist na ihatid kung ano ang kanilang pakiramdam, kung ano ang kanilang kinakaharap, kung ano ang inihayag sa kanila, kung ano ang mundo sa lingid sa atin. Isang medium lang ang nagpapahayag ng mga impresyon at galak ng isang tao kung saan ang mataas na mundo ay nagsisiwalat ng sarili nito. At iyon ay musika. Ito ang dahilan kung bakit biglang karagdagan sa pagsulat ng mga artikulo ay napakalalim, masalimuot na material
Ang mga kabalis ay nagsusulat din ng mga melodies at awitin. Ito ay isa pang paraan upang maipahayag ang mga sensasyon ng isang kabalis sa mas magaang o may maigsing paraan mula sa puso sa pamamagitan ng melodies. Walang salita, kayang gawin ang mga melodies na ito na tumagos sa ating mga puso at baguhin tayo sa anumang paraan. Kahit papaano ay itinutono tayo na maunawaan ang mataas na mundo. Kahit na ang musika ay hindi makapaghatid ng mga impresyon ng mataas na mundo ng eksakto, para sa atin, hindi magkakaroon ng parehong kilin o mga daluyan, parehong pandama na parte ng katawan o parehong panloob ng mga katangian bilang mga kabalista na nakakamit at nakadarama ng itaas na mga mundo. Ang musika ay nagbibigay sa atin ng impresyon ng mga mataas na mundo, isang katulad na sensasyon na duplikadong mahina pa. Naliligo sa liwanag. Ang musika ng Kabala ay nagpapahayag ng mga espiritual na kalagayan ng kabalis. Ang mga himig ay binubuo upang ilarawan ang karanasan ng dalawang magkasalungat na yugto sa espiritualidad. Ang una ay paghihirap, isang resulta ng paglayo sa lumikha. Ang pakiramdam ng pag-anod palayo mula sa lumikha ay gumagawa ng malungkot na musika na ipinahayag sa pamamagitan ng isang panalangin. Umaapila para sa pagiging malapit. Ang pangalawang damdamin ay galak, nadama bilang isang resulta ng paglapit sa may likha. Ang pakiramdam ng pagiging malapit sa lumikha ay gumagawa ng masayang musika na ipinahayag sa pamamagitan ng pasasalamat na panalangin. Kung makikinig ka sa musika ng Kabala, maririnig at mararamdaman mo ang dalawang natatanging mood sa musika. Ang dalawang mood na magkasama ay nagpapahayag ng relasyon ng kabalis at pagkakaisa sa lumikha. Kahit na ang himig ay maaaring makapagpaluha sa isa, gustong marinig ito dahil ang himig ay nagpapahayag ng pagkabalisa na hinarap at nalutas sa mabuting paraan. Sa Kabala, ito'y tinatawag na pagtatamis ng mga paghatol. Ang musika ay nagpapaligo sa nakikinig sa isang kamanghamanghang liwanag. Hindi natin kailangang malaman ang anumang bagay tungkol dito bago ito pakinggan dahil ito ay walang salita. Ngunit ang epekto nito sa ating mga puso ay direkta at mabilis. Isang espesyal na karanasan ang marinig ito ng paulit-ulit. Kung nararamdaman mo ang musika, hindi mo na kailangang isipin ang mga hugis sa mga espiritual na mundo na inilarawan sa mga aklat. Kung nararamdaman mo ang musika, hindi mo na kailangang isipin ang mga hugis sa mga espiritual na mundo na inilarawan sa mga aklat. Ang mga hugis na ito ay wala kahit saan kundi sa loob mo at sa makatuwid, nalilinlang ka. Ano kaya ang espesyal na musika na naiintindihan ito ng lahat? Kahit na hindi pa natin naaabot ang espiritual na antas ng kompositor. Ang pakikinig sa musikang binubuo ng mga kabalista ay nagbibigay sa ating lahat ng pagkakataong maranasan ang kanilang espiritual na damdamin. Ang melodiya ng darating na mundo. Ang mga himig sa Kabala ay maaaring ilarawan bilang mga himig ng mga darating na daigdig, habang nagsisilbi sila sa layunin ng pagdadala sa mga mataas na mundo sa mundong ito. Ang pag-awit ay nagbubunga ng mga pagpapala mula sa itaas upang sila ay magpakita sa lahat ng mga mas mababang mundo. Sa mga salita ni Rabbi Elazar Azikre, ang mga maghahangad ay aawit ng mga papuri sa espiritual na kaitaasan. Sa isang mataas at sa mga mas mababa, ikinakabit ang lahat ng mundo gamit ang tali ng pananampalataya. Sa Kabala, ang pananampalataya ay nangangahulugang pagkamit ng lumikha. Pagtono ng iyong instrumentong panloob.
Upang maunawaan kung ano ang gustong ipahayag ng kabalistikong kompositor sa melodiya, kailangan mo lang makinig at ang iyong pangunawa ay automatikong gumagana. Sa pakikinig sa mga himig ng isang kabalis, mayroon kang pagkakataon na maapektuhan sa isang tiyak na antas ng kanilang mga impresyon sa mga espiritual na mundo. Mayroong kaluluwa sa bawat isa sa atin at ang kaluluwa ng isang kabalis ay kahawig ng isang instrumentong pangmusika na gumaganap ng maayos at nararamdaman ng maayos, katulad ng ang biolin ng Biblia ni Haring David. Ito ay hindi ordinaryong biolin, ngunit ang panloob na kli o daluyan ng kaluluwa ng isang kabalis. Sa loob ay nararamdaman ng kabalis ang realidad sa isang tiyak na paraan at naipapahayag ito sa melodiya. Kapag nakuha ng isang tao ang kalidad ng bina o awa, kalmado ang kanyang pakiramdam at matahimik. Ipinahayag ito ni Rab Baruch Ashlag sa kanyang malumanay na himig sa mga salita mula sa Psalm 116, sapagkat iniligtas mo ang aking kaluluwa. Espiritual na pagkakaisa. Maaari mong gamitin ang mga himig ng kabalis upang kumonekta sa mga espiritual na ugat mula sa kung saan sila isinulat ng hindi kinakailangang magtrabaho ng husto. Kailangan lang na mag-relax at makinig sa musika. Gayunpaman, mayroong impormasyon sa mga nota mismo. Ang mga nota sa Kabala ay hindi basta-basta o anyong malaya. Ang kanilang pagkakaisa ay binuo sa mga kabalistikong tuntunin at mga nota ay pinili ayon sa paraan na ang kaluluwa ay binuo. Ang mga ito ay isang paraan upang umakyat sa hagdan ng espiritualidad. Nararamdaman mo na tumatagos sa kaibuturan ng iyong kaluluwa at walang harang. Nangyayari ito dahil sa direktang koneksyon sa pagitan ng iyong kaluluwa at ang mga ugat ng mga nota. Balikan ang episode 11 at isipin ang espiritual na katangian ng mga letrang Hebreo at ang kanilang representasyon sa mga numero. Ang pinakamahalagang bagay sa kabalistikong musika ay hindi ang mga nota mismo, ngunit ang lahat ng magagandang pagkakaiba na umiiral sa pagitan nila. Upang bigyan lang kayo ng pangunawa tungkol dito, sa episode 11 ay nasabi namin doon na may taamim o lasa, likudot o tuldok sa ilalim, loob at itaas ng mga titik. Tagin, mga tag sa ibabaw ng mga titik, at otiyot, mga titik. Ang mga ito ay kumakatawan sa mga pagkakaiba na nabuo ng impresyon mula sa liwanag. Mga impresyon, halimbawa ng pag-aalis at muling pagpasok ng reshimo sa espiritual na daluyan. Ganon din sa himig, ang mga musikero na nakakaunawa kung paano tumugtog ng kabalistikong mga himig ay kakaunti at malayo sa pagitan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng tumutugtog ng mabuti at ang isa na tumutugtog ng tama ay nakasalalay sa lawak kung saan naiintindihan ang mga mahalagang bagay. Kung ano ang pinakamahalaga ay hindi namamalagi sa mga tunog, ngunit sa pinakamaliit na simbolo kung paano nagsisimula at nagtatapos ang tunog. Nagkaroon ako ng isang kahangahangang estudyante na tumugtog ng biolin. Handa akong tumugtog lamang sa kondisyon na hahawakan mo ang kamay ko. Sinasabi niya sa akin, at tama siya, ang musika ng Kabala ay tungkol sa paghahatid ng tamang pakiramdam at hindi ng tumpak na nota. Ito ang salita ni Rab Dr. Michael Lightman. Ayon kay Rab Yehuda Ashlag at ang sulam komentary na ang Zohar, ang pag-awit ay ang tawag ng kaluluwa. Ang kanta, kung saan ang mataas at ang isang mababa sa lahat ng mundo ay ginigising. Ang awit ay parang bukal mula sa itaas,
isang pagpapahinga ng isang mataas, ang banal na awa. Ang awit na pinalumitihan, ang banal na supernal na pangalan, Malhut, ang daluyan ng lumikha. At ito ay kung bakit ito ang banal ng mga banal. At sa kabuuan ng episode na ito, ang musika ay isa pang daluyan para sa mga kabalis upang ipahayag ang kanilang espiritual na kalagayan. Hinahayaan tayo ng musika ng Kabala na madama kung ano ang mga aklat ay ipinahayag sa teksto. Ang kabalistikong mga kanta o awit ay nagpapahayag na pakikipag-ugnayan ng dalawang mood, dalamhati sa paglayo sa lumikha at kagalakan sa paglapit patungo sa lumikha. Sa huli, ang kailangan mo lang gawin ay magpahinga, makinig sa musika, at subukang makisali sa mga emosyon na inihayag ng mga kabalis sa kanilang musika. Hanggang sa susunod na episode ng Kabala Podcast, the Filipino version, maraming salamat.